Hello mga ka-travels! This is Mark Alan Mendoza Verinia, also known as your Sir Mavs, ang travel nursing lecturer ng Review. Papasa po ba sa board exam? Magtatapo ba sa board exam? Ready na po ba tayo sa first ever Mavs Technique? And so for our Mavs Technique number 1, our first ever Mavs Technique topic, it's all about nursing meta paradigm. And para sa mga hindi nakakaalam, dito po tayo ngayon sa Macau, sa Hotel Artisan, kung saan nag-work si Daddy. And dito po i-start ang ating ever first Mavs Technique natin. And ang topic natin na sinabi natin kanina ay yung nursing meta paradigm. Okay, so ating nursing meta paradigm, always remember po mga ka-travels, mga soon-to-be nurses natin, na ang ating nursing meta paradigm ay gagamit po tayo dyan ng acronym na PEN. Okay, ulitin ko, PEN. P-E-H-N. Okay, ano ibig sabihin ng P? Okay, ito ay person. Person. Ano yung E? Environment. Environment. Ano yung H? Health. Health. Ano yung N? Nursing. Nursing. So isa-isahin natin yan, nurses, para mas lalo po pumasok sa utak natin ang ating PEN, okay? Ang ating PEN, or sa nursing meta paradigm natin ng PEN, ang mga nurses, need po natin ang PEN para sa charting. So very important po ba ang PEN sa nursing? Yes, kasi ito po ay parte ng ating nursing meta paradigm. So unahin muna natin, nurses, ang letter P. So ang letter P po natin, letter P stands for, again, person. Person. So pag sinabi po nating person, taong bayan, ito po ay tinatawag natin na patient. Okay? Patient, the recipient of care. Siya po natin, doon po natin ibibigay ang ating service, ang ating nursing service po sa ating tinatawag na pasyente. Same lang po ba ang patient and ang person? Yes or no? Yes. So always remember, person is the patient. Patient, the recipient of care. Next. So, next naman po natin ay yung letter E. So pag sinabi po natin letter E, ito po yung tinatawag natin na environment. So pag sinabi po natin environment, other term po nito ay situation. Okay, ulitin ko, ito ay situation. So pag sinabi po natin situation, it could be either internal or external that could affect the person. Ano ulit yung person natin? Is the patient. Okay? It could be a stressor, it could be any situation, it could be any sort of challenges that could be internal or external that affects the patient. So, ang susunod naman po natin ay yung letter H. Ang letter H po natin ay yung tinatawag natin na health. Health. So, pag sinabi po natin health, ito po ay isa sa mga pinaka-importanteng concept ng nursing meta paradigm kasi ito po ay nararamdaman ng pasyente. At isa po dito ay ang goal natin as nurses. Okay? So, ano po yung mga tatlong nararamdaman ng pasyente when it comes to health? It could be illness, neutral, or wellness. I repeat, illness, neutral, and wellness. So ano dapat ang goal ng mga nurses na maramdaman dapat ng ating pasyente through our care? Is it illness, neutral, or wellness? Very good. The answer there is wellness. And for our last topic natin when it comes to our nursing meta paradigm ay yung tinatawag natin na letter N ay ang nursing. Okay? So nursing, pag sinabi po nating nursing, taong bayan, mga ka-travels, pag sinabi po nating nursing, ito po ay yung mga characteristics and mga situations ng mga nurses. Okay? So unahin ko po muna ang tinatawag natin na characteristics. At ano ang characteristics ng isang nurse? Dapat magaling sa KSA. Ano po ang KSA? Kingdom of Saudi Arabia ba yan? No. Okay, pag sinabi natin KSA, ito yung sikat na nursing trifecta. I repeat, ito po yung pinakasikat na tinatawag natin na nursing trifecta, ang KSA, which is your knowledge,
your skills, and your attitude, okay? Knowledge, skills, and your attitude. So kung maganda po ang KSA ng mga nurses, okay po ba siya as a nurse? Yes or no? Yes. And that ends our first MABS technique entitled Nursing Meta Paradigm. Okay? So papasa po ba sa board exam? Magtatap po ba sa board exam? Kaya ba ng school ninyo mag 100%? Okay, and as an ending po, taong bayan, mga ka-travels, okay, pakisabi po sa sarili ninyo, magiging RN ako. Okay, magiging RN ako. Okay, so this is Mark Alan Mendoza Verina, also known as your Sir Mabs, ang nagbibigay ng inyong Mabs Technique. Madami po bang natutunan? Yes or no? Yes, and see you po sa susunod natin na Mabs Technique, and that will be Mabs Technique number 2. Bye-bye, future RNs!